dating Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Pinakitaan ako ng Hey guys, what's up? Pwede ba siya namin today? Adika, busisiin natin itong pinalabas ni Maharlika. No? Actually, April 1 lang itong post na to from, I think, her Twitter account or X. Tamirin muna natin to para makita nyo. Ayan. So, may pinost si Maharlika sa kanyang Twitter account at sabi nito, Part 1 ng ebidensya, confirm ang sinasabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PDEA noong panahon ni Noynoy. Ayon sa Puting Ahas, nakipagsabuatan si Kuting at Lisa Tanas sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting. At sa isang artista na kasama ni Kuting habang sila ay nagpapakabangag sa pulburon. Kasado na ang gabing iyon ang operation ng biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Ayan. Kayo na ang humusga kung gusto nyong panatilihin si Bangag sa Fulboronic admin. Iaalay na kayo sa China. Nasa mga kamay, puso, utak ninyo nakasalalay ang kinabukasan ng inyong pamilya at bayan, wakasan ng Fulboronic Bangag Ajahas admin. So may pinost nga po siya rito na ito po, bakit wala nga control number? So, it was dated March 11, 2012. Unit Office, Intelligence and Investigation Service. Name of target, no, alias. Okay, yan. Pinangalanan isang Bongbong Marcos, no? Pinangalanan ng isang Bongbong Marcos at Bonget. And some identified male and female cohorts. So, Filipino, specific area of operation, NCR Makati. Tapos, a confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and political affluent personality are frequently using illegal drugs inside Unit 4C of Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. If I'm not mistaken, ang may-ari daw, no, doon sa isang napanood kong video ni Maharlika, itong Unit 4C-C Rizal Tower, ay under daw sa isang DAZA. We all know naman that naging ninong yata. Ninong at the same time, si PBBM ang naghatid kay Isabel Daza nung siya ay kinasal sa kanyang husband. Okay? So, we don't know. We can try to connect the dots, di ba? Pero ilan ba ang Bongbong Marcos sa Pilipinas at ilan ang Bongbong Marcos na ang palayaw din Bonget? Okay? Tapos dito, pinakita rin, authority to operate, yan, surveillance, casing, yan, casing is search warrant, tapos bypass. Pero kasi user lang bakit may bypass? Diba? Search warrant, casing, okay. Test by other specified. So, ito yung mga So, yung mga gagawin nila, surveillance at saka casing. Tapos, in-identify nila rin yung mga sasakay na gagamitin. Here, Vios, Mazda, Avanza. Yan, duration. March 11. So, 24 hours. Area of Operation NCR, Makati City, team leader, blah, 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 and 7 others. Ang tanong, sino nag-provide nito kay Pero bakit walang control number? We want to see the control number sana. Yun yung malaking tanong ko. Bakit walang control number?
'Di ba? O nga naman, kung sinasabi rito ni PRRD. Wait lang. Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, doon yung pangalan mo. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Pinakitaan ako ng evidence. Ayan. Nisa, I think it was last night, no? Nagkaroon ng live si Attorney Trixie. And she was talking about this. Okay? Gaya na sinabi ko, kung ito ay gawain ni PBBM, back in the days, I'm gonna brush it off. Pero kung ginagawa pa rin niya ito ngayon, then that becomes a different story. Okay? That is something na dapat 2012. Ilan years? It's been what? 12 years ago. So we don't know kung gaano siya. Kasi sinasabi rito, tingnan natin yung sinabi dito sa report. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and political affluent personally are frequently using illegal drugs. Frequently. So madalas. Gaano kadalas ang madalas? Diba? Is it every other day? Is it once a week? Twice a week? We have no idea. Pero napakalaking question yan ito. Alam mo kung ano yung pinakamalaking question para sa akin? Excuse me. Ano yung pinakamalaking question para sa akin? Una, bakit ngayon lang niya pinaglalabas yan? Bakit hindi niya nilabas during the election time? Kasi ako, kung may mga ganito, outright, hindi ko iboboto si Bongbong Marcos. I'd rather go for Isko. Kasi by hierarchy ko yan. Kung pumalya ako kay Bongbong, boto ko si Isko. Kung pumalya ako kay Isko, boboto ko si ano. Di ba alin na matalo si Isko, wala akong pakialam. Basta sa kanya ko na lang ibibigay yung boto ko. Very promising kasi si Bongbong Marcos ng panahon ng eleksyon. Diba? Isa ako sa mga Pilipino na ipinaglaban siya. Diba? Pero yung ganito, hindi ko ito kaya ipaglaban. Ang tanong nga gaano karami ang Bongbong Marcos na may palayaw na bongit? At gaano karami ang may palayaw na bongit ang pangalan ni Bongbong Marcos? Diba? Ako naniniwala naman ako guys, no? Marami na rin ako nung nag-aaral pa ako, marami ako mga na-interview na drug users. No? Isa yun sa mga kailangan namin gawin. We need to interview drug users so that we can understand bakit sila pumasok sa paggamit ng drugs. The other question is, kung ito nga si PBBM natin ngayon, ilang beses na siya pumasok sa rehab? Nakapasok na ba siya sa rehab? Kailangan bang umabot yung kanyang frequent use sa pagpaparehab? So yung pinapakita dati nila Rowena Guanzon, maybe because they know about this. Tandaan nyo, appointed si Rowena Guanzon ni Pinoy. I think alam din ito ni Mama Lenny. Bakit? Kasi yung asawa niya yung mga gumawa ng listahan eh. Isa nga sa mga speculations back then nung namatay si Secretary Jesse Robredo. Dahil may pinangahawakan na narcolis itong si Robredo. At sinasabing baka yun daw yung mitya ng kanyang pagkamatay. Maraming speculations. Apart from the accident raw yung cause of death. Wala raw pagpapatay. We don't know exactly kung ano ba talaga ang naging ano.
Pero mabigat ngayon sinasabi na meron nga pinahawakan nitong si Secretary Robredo ng narcolist. At doon sa narcolist na yun, maraming pangalan ang involved. Yung iba pa nga daw doon nasa loob ng Malacanang. Maraming politician, artista ang nasa narcolist. Both users and pushers. Ang maraming tao in denial dito sa listahan na to. Diba? And I'm not 100% sure if that narcolist na yon ay binigay na ginawa ni Secretary Robredo nung nabubuhay pa siya. It's the same narcolist na meron si PRRD during his time as the president. Diba? Para sa akin lang, bakit walang control number? Diba? Yun lang naman yung akin. Noted by who? Team leader. Di ba dapat may control number yan? And obviously naman, mukha naman luma yung document. Nakalagay pa nga confidential. Confidential pero nailabas na. Sino kaya naglabas nito? At bakit walang file na ganito? So, sino yung nagsisinungaling? Yung taga-PIDEA na dinenay na nasa si PBBM? O itong document na to? Sino sa kanila ang nagsisinungaling? Diba? Sabi nga ni Attorney Trixie kagabi, and I quote her, na importante yung well-being ni PBBM. Ano ang long-term effect? No? Kasi let's say na lang si PBBM nga itong sinasabi dito. Ano yung long-term effect para kay PBBM ng paggamit ng pinagbabawal na gamot, no? Or drugs? How will this affect him being the president? Health-wise? Diba? Marami rin naman po akong mga kilalang naging drug user back in their, young days. Na kahit papano, nakapagpa-rehab, nag-iba maraming nagbago sa tao. But then again, ilan din sa kanila umaamin na kahit papano, it really gave them a different effect. Hindi yung pagiging high, yung withdrawal nila, nagkaroon sila ng mannerism, yung kanilang way of judgment, diba? Nag-iiba na. So, we don't know. You don't know. Kailangan ba, sabi nga hinahamon nga ni Maharlika if I'm not mistaken, if she's talking about this document. Kahit daw ipaporensic daw sa Amerika. Dalawang bagay lang yan. Dalawang bagay lang ang pwede kong itanong sa inyo. One, naniniwala ba kayo dito? Kung naniniwala kayo, ano yung fear nyo? Two, kung hindi man kayo naniniwala, bakit hindi kayo naniniwala? Na yung bongit dito, yung Bongbong Marcos at bongit dito ay hindi si PBBM at hindi totoo yung documents na to. Paano kung halimbawa ganito mangyari, no? This document plus the video na sinasabi nila, i-deny nyo pa rin ba na walang ganon? Given that the document is more than a decade ago, sa tingin nyo ba, sober na si PBBM? Kung si PBBM man ito? What if hindi? Diba? What if hindi? Ano gagawin natin? Sige nga. What if hindi? Ano gagawin natin? Alam mo kung saan ako inis na inis?
Yung fact lang na bakit ngayon niya lang pinaglalabas ito. Diba? Bakit hindi nyo ito nilabas? Lalo na sa kampo nila Maharlika. Bakit hindi nyo ito inilabas panahon ng election? Kung hindi nyo kaya ilabas, di sana binigay nyo na lang sa kampo nila Mama Lenny. Kasi notorious sila sa pagsira kay BBM nung panahon ng kung ano mga sinasabi. Although, ito naman ang sabihin kong credit kay Mama Lenny during the Boy Abunda interview. Yung mga sinasabi niya, nagkakatotoo, nakikita na natin kung ano yung nangyayari. Maniwala kayo sa hindi, guys. Kahit kami ni Montemio, nagkakaroon kami ng discussions about sa mga ganitong bagay. Nagbabatuhan din kami ng mga resources. Pinapanood ko, pinapanood niya, ko. Then we analyze. No? I really want to hear Montemio's POV dito. Diba? Pinasa ko na rin sa kanya yung video na yan. So we'll see from there. Kami guys, wala kami kinakampihan. Hindi kami loyalista, hindi kami DDS. Yun yung maganda sa amin. Okay? Sinusuportahan namin kung ano yung mga tama at kino-call out namin kung ano yung mga mali. Kaya doon po sa mga nagsasabi na pag binabati ko si PBBM, sasabihin nyo, anti-BBM na ako. Tapos, pagka wala akong sinabi about sa mga Duterte, pro-Duterte na ako. Wow. Diba? Don't put words into my mouth. Ako ngayon, nahayaan ko kayo magsalita eh. Don't tell me kung ano dapat kong sabihin at hindi ko dapat sabihin. Huwag nyo rin sabihin sa akin kung ano yung dapat at hindi ko dapat paniwalaan. Magkakaiba po tayo. Diba? Open po yung floor. I'd rather hear you make comments about bakit hindi kayo naniniwala na totoo tong mga pinapakita ni Maharlika. Diba? Akin, as per the document, bakit walang control number? Yun lang. First time ko makakita ng mga ganito. So, di ba dapat may control number yan as reference. Apart from that, kung totoo nga nag-exist yung document na to, ba't kailangan magsinungaling ng PIDEA for denying na wala sa listahan si BBM? Diba? I find it very impossible na they cannot look it up. Definitely, they have their own database of this. Napaka-imposible. Diba? Sabi ninyo, kid in TikTok, we need black and white evidence. Walang say at yan sa korte. Ano pa ba iba black and white na ito? Ito na nga. Mukhang type lang kagabi. Hindi, makikita mo sa paper. Sabi ni Dennis Hea, pansinin mo, puro ebidensya, wala naman nagiging resulta sa mga paratang agoy. Actually, sumulat na si Attorney Glenn Chong na nagre-request na siyang imbestigahan para initiate ang impeachment kay PBBM. Pero yun nga, tama rin naman ang sinabi ni Maharlika. Bakit walang galaw? Matagal na yung bangag, noon pa baka lumala na ngayon. Ayay ka ha, may silyo at pirma ng team leader na nahuhuli sa kanila, tinabunan lang for safety sa agent officer ng PDEA at yung mga pangalan ng kasama ni PBBM para hindi. Well, we can deny this all we want. 'Di ba? The fact is, may ganitong lumabas na, 'di ba, may kayo ng ebidensya. Ayan, nilabasan na kayo ng ebidensya. 'Di ba? Tama nga naman Pinakitaan ako ng... Tama nga naman sinabi rito ni PRRD. Pinakitaan siya nung mayor pa lang siya. Totoo nga naman, mayor siya ng 2012 eh. 'Di ba? Oh. Pinakitaan ako ng
Anyway, again, at the end of the day, no, nasa sa inyo yan kung paniniwalaan nyo or hindi. Pero isa nga sa pinakamalaking question natin dito, bakit hindi gumagalaw itong sulat ni Attorney Glenn Chong kay Congresswoman Garing, no, tungkol sa pagpapaimbestiga niya kay PBBM para kung ano, kung meron sabihin na natin probable cause para mag-proceed sila sa impeachment against kay PBBM. Yun lang naman yun. Bakit hindi gumagalaw yung papel? Bakit hindi gumagalaw ang dokumento? Puro nga naman kasi paratang, nakakainis nga naman talaga yun, di ba? Puro paratang. Itigil na natin yung mga paratang na yan. Umpisahan nyo na kung ano yung dapat nyo umpisahan. Kung may kailangan kayong i-file ninyo. Pero the way I see it, I think, nasa tamang committee pero nasa maling tao, binigay yung petition na yon ni Attorney Glenn Chong. Maybe you need to ask someone else to do it for you. Mukhang hindi talaga pagagalawin niya ni Congresswoman Garing. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment nyo na rin kung ano yung thoughts nyo about dito sa ebidensya sinasabi. Hindi nyo rin ba naitatanong sa mga sarili nyo na based dun sa letter na pinadala ni Attorney Glenn Chong kay Congresswoman Garing, bakit hindi pa gumagalaw ang letter na yan? Bakit wala pang investigasyon? I mean, for this to end. No, for this to end. Kung may katotohanan man yung sinasabi ni Attorney Glenn Chong at saka ni Maharlika, well done and good. Diba? Talagang pinaglalaban nila kung ano yung para sa mga Pilipino. Pero kung hindi mapatunayan, kanino rin ba magbabounce yan? Diba? Kay Maharlika at saka kay Attorney Glenn Chong. But the question here, kaya nyo bang tanggapin ang magiging resulta, either positive or negative for PBBM? Hindi kayo dapat pro-politiko. Dapat pro-Pilipinas kayo, pro-Pilipino kayo.